Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-20 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo nang higit makamtan namin ang iyong mga pangakong di maliril na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dahil sa pagpapahayag ni Jeremias ng katotohanan ng Diyos, nakita siya ng mga punong bayan bilang sagisag ng kabalintunaan. Iwinaksi siya ng mga ito dahil ang mga bagay na nais nilang marinig ang kanilang pinakikinggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, "Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal, pati na ang mga mamamayan. Hindi nakatutulong sa bayan ang taong iyan. Manapay ibig niyang mapahamak tayong lahat." Kaya't sinabi ni Haring Sedekias, "Kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang ibig ninyo. Hindi ko kayo mapipigil." Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malkiyas sa himpilan ng mga panday. Matapos talian ng lubid, inihugos nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig, kundi burak ang laman ng balon, kaya lumubog siya sa putik. Pumunta roon si Ebed-Melech at sinabi sa hari, "Kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom, pagkat wala ng pagkain sa lungsod." Inuutos ng hari na magsama si Ebed-Melech ng 3 lalaki at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias at baka mamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Ang bawat makasaksi ay matatakot at sa poong Diyos magtitiwalang lubos.
Mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo'y di mo kinatkat. O aking tagatulong, tagapagligtas, Panginoong Diyos, huwag ka nang magluwat. Nararapat na laging tingnan ng isang Kristiyano ang mga halimbawa ni Jesus na nananatiling tapat sa Ama. Sa ganitong pag-aalala, ang kaligayahang nakalaan sa atin ang magsisilbing inspirasyon natin sa ating pagpapagal sa buhay kabanalan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo na makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya ikinahihiya ang mamatay sa krus. At siya'y ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikipagtunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2, at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din
ang biyanang babae at manugang na babae. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-20 linggo sa karaniwang panahon at sa umagang ito nawa ay hindi tayo maligaw o matakot sa pagdinig natin sa ating ebanghelyo, no, na ito yung ilan sa mga mababasa natin sa Biblia na kailangan ng mas malalim na pag-unawa kasi baka ma-misinterpret natin na ang Panginoon gusto tayong pag-away-awayin, gusto tayong guluhin. No? Kasi narinig natin, maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, maglalaban din ang ina at ang anak na babae, pati ang mga magbiyanan mag-aaway. Gusto ba ng Diyos na mag-away-away? Tapos sinabi pa na hindi kapayapaan ang dala. So, kailangan natin suriin na mabuti at mapagnilayan kung ano nga ba itong sinasabi ni Jesus sa atin sa linggong ito. Sa unang bahagi ng ating ebanghelyo, ang sabi ni Kristo na parito ako upang magdala ng apoy. Sabihin niyo nga po, apoy. Ano bang ginagawa ng apoy? Diba? Ginagamit natin sa pagluluto, ginagamit natin kung gusto natin makalikha ng bagong bagay, kailangan mo ng apoy. Ang apoy ang humihinang, ang apoy ang nagpapalabas ng tunay na ginto o yung pinaka mahalagang bagay na ito. Ang apoy ang dumadalisay sa anumang bagay. At ito rin yung sinasabi ni Kristo na nawa na pag-alab na ito. Umaalala niyo po ang kwento ng pangapanahon na mga alagad ay nagkakatipon-tipon matapos na si Kristo ay umakyat sa langit, lumapag ang Espiritu Santo na dilang apoy. At pagkatapos niyan, sila ay nakapagsalita at nakapagpahayag ng mabuting balita ng buong tapang. At ito yung hinahangad at pinapaalala sa atin na nawa ang mga apoy na natanggap natin nung tayo ay binyagan, nawa sa puntong ito ay talagang nag-aalab na rin ito. Kaya tingnan po natin mula sa salitang apoy o fire para mas maunawaan natin ang ilan sa mga dapat natin tandaan sa mga paalala ni Kristo sa atin. Sabihin nyo nga po, fire. Spell fire. F-I-R-E. Ano ang F? Yan ay faith. Pananampalataya. Ulitin ko po, nung bininyagan tayo, kinumpilan tayo, binigay sa atin ang kaloob ng pananampalataya. Bagamat lahat tayo ay karamihan sanggol pa ng matanggap ito at tumayo ang mga magulang natin, mga ninong-ninang para sa atin, tinanggap ito para sa atin. Pero sa kalaunan, inaasahan na naging malinaw sa atin kung ano ang pananampalataya na atin pong tinanggap. Kaya para bang hindi lang tayo mananatili sa ating pananampalatayang Katoliko dahil bininyagan tayo, kundi sa paglipas din ng panahon, inuhubog pa rin tayo, tinuturuan tayo, nang sa ganon, buo na ang iyong desisyon at pinipili mo rin na maging Kristiyano, maging Katoliko, hindi dahil sa iyong mga magulang o ninong at ninang, kundi dahil malinaw sa iyo ang pananampalatayang ito. Next letter, letter I.
Ang I ay, mali yung kanya ano. Yan. I ay integrity. Ano ba ang integrity? Sa Tagalog, ito din yung katotohanan, integrity. Mayroon tayong integridad. Pag sinabi integridad, yung pananampalataya natin, kayang-kaya nating panindigan kung ano ang katotohanan tungkol sa ating pananampalataya. Kaya nga sa unang pagbasa, narinig natin sa kwento ni Jeremias na dahil siya ay nagpapahayag ng katotohanan, siya ay binalak na patayin ng mga prinsipe na naroroon at inihulog siya sa balon. Pero hindi siya natakot magpahayag ng katotohanan. Hindi mababali at hindi babaliin ito dahil lamang sa takot. Next letter ay letter R. At ano ang R? Ipinapaalala sa atin sa ikalawang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo na lagi tayong magkaroon ng renewal. Kaya nga, alam nyo, bahagi ng ating pagdalo sa misa, no, sa tuwing pupunta tayo dito ay nagre-renew tayo. Nire-renew natin ang yung ating pong pananampalataya, nire-renew natin yung ating pagiging kaanib ng ating sambayanang Kristiyano. Kaya sabi niya, ituloy natin, ituloy mo lang ang iyong paglalakbay, ituloy mo lang ang iyong pananampalataya, ituloy mo ang iyong misyon na natanggap mo kay Kristo. Hindi ito nagiging madali, pero sabi nga, no, walang imposible basta't kasama mo si Kristo. Last letter, E ay endurance. Endurance. Yung kayanin natin at matapos natin sa kabila ng mga bagay na hindi natin naintindihan. Kasi kailangan, darating ang punto, darating ang oras na kailangan mong mamili kung ano ang iyong paniniwalaan at kung ano ang iyong paninindigan. Kahit umabot sa punto na magkakahiwa-hiwalay tayo. Kaya nga ito yung sinasabing maglalaban-laban ang ama, ang anak, ina, mahati ang sambayanan pagdating sa pananampalataya. Ngayon, parang sa dami ng nangyayari sa paligid, sana kaya din natin nang manindigan sa ating pananampalataya. Sa tulong ng apoy na ibinibigay sa atin. At ang apoy na ito ay ang Espiritu Santo. Kung wag natin gawing normal ang mga bagay na hindi dapat ginagawa natin. O ang mundo, pilit nilang ginagawang legal ang mga illegal. Pilit nilang gustong gawing karapat-dapat ang mga hindi karapat-dapat. Kaya nga, kung nasa atin ang salita ni Kristo, kakayanin natin manindigan kahit pa iwan tayo ng ating pamilya. Kaya nga dapat malinaw, bakit nag-aaway-away ang pamilya? O bakit nagkakahiwa-hiwalay ang pamilya? Yan ba ay dahil sa pananampalataya na ating pinaninindigan? O dahil sa mga maling katotohanan na gusto nilang isabuhay natin? Ngayon nga, yung mga nangyayari, kapag diba, umaabot din sa punto na noong mga panahon na kapag ang Diyos ay minumura, kapag ang simbahan ay inuyurakan, maraming Katoliko tumatawa, pumapalakpak. Katoliko eh. So nasaan yung ating paninindigan na dahil para bang ang katotohanan natin nakadepende kung sino ang kaharap natin, kung sino yung nagsasalita.
Kaya kailangan talaga natin matanggap at inaasahan na nasa atin na yung apoy at nag-aalab na ito. Pag sinabing nag-aalab, di ba? Yung bang nagiging matapang ka rin, manindigan sa katotohanan. Kung alam mong mali, magsalita ka. Kahit kutyain ka, kahit na i-bash ka, kahit i-unfollow ka, kung ito yung katotohanan ayon sa turo ni Kristo, wag na wag kang tatahimik o mananahimik na lang. Kasi yung kapayapaan na pag sinasabing, wag ka nang magsalita para tahimik na lang tayo. Yun kasi yung sinasabi ng mundo na kapayapaan. Sumunod ka na lang. Kahit mali na, sumunod ka na lang. Kahit kitang-kita mo ng mali, pikit mo na lang ang mata mo para lang tahimik ang lahat. Hindi yun ang tunay na kapayapaan. Naglolokohan lang tayo dito. Kung ganun ang ating nagiging prinsipyo o pananaw sa buhay. Kaya muli, sabi ni Kristo, naparito siya upang magdala ng apoy at nawa ang apoy na ito na nasa atin na nag-aalab na ito sa ating mga puso. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang iyong pag-ibig, Ama, na aming nararanasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, ang siyang nagtutulak sa amin tungo sa mga radikal na pagpapasya at pagbabago sa aming buhay. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa diwa ng sinodalidad, maging tapat na daluyan nawa ng iyong biyaya ang mga pinuno ng aming simbahan sa kanilang pakikinig sa mga pangangailangan ng iyong kawan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Maantig nawa ng iyong labis na pag-ibig, Ama, ang aming mga pinunong pambansa at lokal, at piliin nila ang kabutihang pangkahalatan at pagkalinga sa kalikasan, saan man at kailanman. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa aming pagtutulad sa iyong walang pasubaling pag-ibig, Ama, lumago nawa ang bawat pamilya sa pag-ibig. Tulungan mo ang bawat kasapi ng bawat pamilya na manatili sa pag-ibig, lalong-lalo na sa mga pagkakataong mahirap umibig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa kanilang pagbabalik sa iyong piling, yakapin mo sa iyong pag-ibig ang aming mga yumaong mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo.
Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay, para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil langad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng isang katauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapin ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Angelito, Aurora at Rebecca na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan. Inihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.